mga balita ngayong araw dapat alamin. Iniulat ng Department of Justice na nakararanas sila ng hamon sa pagkakaroon ng access sa mga whistleblower ng manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Inihayag ito sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng panukalang budget ng naturang kagawaran sa susunod na taon. Ito ay habang iniimbestigahan ng DOJ ang naturang anomalya na kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad, pangunahin na ang mga opisyal ng gobyerno. Paliwanag ni DOJ Undersecretary Jessie Andres, nahihirapan silang makakuha ng iba pang mga impormasyon sa whistleblower dahil nakadetine ang mga ito bunsod ng contempt charges. We are not given ready access and we have to coordinate. It would be most helpful for the DOJ to complete its investigation if the witness protection program already admits them as protected witnesses, and we can have direct access to them at any given time, and they will have access to their own documents and people that they need to talk to complete the investigation. Ayon sa DOJ, inaasahan nila na kapag naproseso na ang mga dokumento ng whistleblowers, ay formal na rin matatanggap ang mga ito sa Witness Protection Program. We will soon file something formally that once we have accepted all of these whistleblowers as protected witnesses, without according them state witness status, we be allowed to be responsible for their protection. Hati ang opinyon ng mga kababayan sa tanong kung sapat ba ang paglantad ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga mambabatas upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Sa gitna ito ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects na pinunduhan ng pambansang budget. Kahit papaano po, may transparency at saka malalaman po ng mga Pilipino na yung karapatan nila sa kanilang ari-arian po. Wala na nangyari na di na nila pwedeng ibalik yun. Kung may ibabalik pa yun, sir, siguro bilang na lang yung ibang taong magbabalik ng tiwala. No? Naglabas na rin ang kopya ng kanyang SALN sa social media post si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga, isang independent member. Nagkakahalaga ang kanyang net worth ng 5.37 million pesos. Pero giit nito, hindi pa kasama sa kanyang SALN ang ilang ari-arian gaya ng mga sasakyan, property sa Dasmariñas at cash na minana mula sa yumaong ama na si PD Barsaga na hindi pa rin na ipapalipat sa kanyang pangalan. Nagkakahalaga umano ito ng 35 million pesos. Bukod sa kanya, 8 miyembro pa lang ng minorya ng Kamara ang naglantad sa publiko ng kanilang SALN. Tinanong naman si Deputy Speaker Garin kung may posibilidad na hinihintay lang ng majority bloc si Speaker Bogie T na maglabas ng kanyang SALN para magsisunuran ang mayorya. Subalit, sabi ng Pangulo, yung mga flood control budget idalagay na lang sa ayuda lahat. Pero ako po sana, wag naman sana lahat sa ayuda. Kasi wala akong returns to. And sa akin kung sakali, sana a portion of it will be used still for infrastructure. Kung hindi man sa DPWH, pwedeng sa DOTR, halimbawa, para makahabol din yung ating infrastructure under DOTR naman. So at least meron itong balik sa ekonomiya. No? Yun ang proposal ko kung sakasakali. Patuloy ngayong araw ang pagdinig ng ICI kaugnay ng investigasyon sa flood control project scandal. Mag-alas 10 ng umaga nang dumating si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa tanggapan ng komisyon. Sa pagharap ng kalihim sa media, binanggit nito na nakahanda na ang mga kinakailangang dokumento na hiniling sa kanila ng independent body. We're ready with our records, no? Iba-iba naman ang mga information na meron kami. So, let's see what will happen after the meeting. It's already with the ICI, so it's up to ICI to discuss this in detail. Basta magbibigay kami ng information that was requested also from us by the ICI. Ayon sa kalihim na talakay sa pagdinig ang sistema o trabaho ng pick-up pagdating sa mga contractor sa bansa. Kasama rin aniya sa hiniis sa kanila ng komisyon ay ang registration records ng mga contractor na posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Ibinahagi rin aniya ng DTI ang mga pagbabago na ginawa nila o ginagawa nila ngayon sa pick-up kung saan tiniyak ni Secretary Roque ang mas mahigpit na pag-aproba sa pagbibigay nila ng lisensya sa mga contractor. Samantala inaasahan mamayang alas 2 ng hapon ay haharap sila ICI Chairperson Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio Singson sa Senate public hearing
tungkol sa ipinapanukalang pagbuo ng Independent People's Commissioner na mag-iimbestiga sa anomalya sa lahat ng government infrastructure project. Ayan po ng update mula. Tiyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na patuloy ang buhay ng mga komite kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito, kinumpirma ni SP Tito Soto ang posibleng pagre-re-elect o pagbabalik kay Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Ayon kay Soto, ramdamaan nila ng majority bloc maging ng publiko na marami umanong naiwan na dapat ituloy ang senador sa komite. By November 10, we will re-elect or ask Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, and he has agreed. Alam niyang kailangan. Ayon kay Senate President Soto, base naman sa naging huling pag-uusap nila ni Senator Ping Lacson ay sumang-ayon aniya ito na muling pamunuan ng naturang komite. Samantala, nilinaw naman ni Soto na walang magiging issue sa kanyang liderato at stable aniya ang lahat sa Senado. Sa kabila ito, 13 luxury vehicles ang kimpiska ng Bureau of Customs mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, hanggang sa Huwebes na lang ang ibinigay nilang palugit para makapagsumite ang mga Diskaya ng mga kinakailangang dokumento. Gayunman, naniniwala ang BOC na maituturing pa ring smuggled ang mga sasakyan kahit pa may maisumiting dokumento ang mag-asawang Diskaya. Meron sila hanggang October 23 mag-submit ng final documents nila. Kasi initially, kumbinsido na kami na smuggled yung 13 mga sasakyan. Kaya tinatarget namin by November 15, provided ma-aproban ni Secretary Ralph Recto, ipapasubasta na natin or bidding, i-auction na natin yung 13. So after October 23, magkakaroon na kami ng final decision. So balit nakikita ko naman, base sa mga dokumentong hawak na namin, doon din ang tungo nito. Ipapabid natin to ng more or less November 15. At sa public auction o pagsubasta ng mga naturang sasakyan, tinatayang nasa mahigit 200 million pesos sa makokolekta ng BOC na siya naman nilang ibabalik sa pamahalaan. Marami nag-interest na sumali sa bidding. No? Minimum target ng pamahalaan dyan, dapat makakolekta tayo ng minimum of 200 to 220 million City pesos. Road sa Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon kahapon. Sinuri ng DPWH official ang lawak ng pinsala na tinamo ng kalsada at ini-assess kung papaano mapabibilis ang pagkukumpuni nito upang agad ring magamit ng mga motorista. Ang nasirang tulay ang siyang nagdurugtong sa pagitan ng Northern Mindanao at Davao Region. Ipinaasikaso na ng DPWH ang full geotechnical investigation para masimula na ang gagawing detour road. Dole. Nagtungo sa Natapisan ng mahigit kalahati ang budget ng DOLE na umaabot na lang ng 44.38 billion pesos sa 2026 NEP. Ito ay matapos lumabas ang National Expenditure Program o NEP na panukalang budget ng sanghay ng ehekutibo para sa susunod na taon. Sa budget presentation ng DOLE sa pagdinig ng Senate Committee on Finance, binigyan diin ng ahensya ang paggamit ng pondo. Partikular na sa mga programa nito na may kinalaman sa livelihood at emergency employment kabilang ang tupad. Parang yung video yata, appeal ito na dagdagan yung tupad eh. Kasi nabawasan ng 6 billion, nakita 6.3 to be exact. Pwede naman pong gano'n, pero gusto lamang po namin siguro ay nakatutok lamang sa pagbawalis ng kalsada. Gusto po namin ipakita na marami pong pwedeng magawa, makakatulong sa beneficiaryo, pero makakatulong din po sa komunidad.